Araw mga ka-basics. So dito po sa video ko na to ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng fog light sa Hyundai Reyna. Actually kahit naman ibang sasakyan ninyo, kahit ibang model yung sasakyan nyo, ibang brand, yung installation nya ay parehas lang naman. Ang naiiba lang naman yung sukat tsaka yung sizes nung fog light natin. Pero yung wiring nya parehas lang naman. So, yung installation na to, ma-apply nyo siya kahit sa anong uri ng sasakyan. Actually, pwede ko naman dukutin lang. Pero sa video na to kasi gusto kong ipakita kung paano rin baklasin yung pinaka-bumper. Para kumaga mas ma-install mo ng tama, mas ma-install mo ng maayos yung, mas may lalatag mo ng maayos yung wiring. Etong unang gulong sa kabila muna, ang gagawin natin, ihaharap natin siya dun sa loob. Papaling mo sa loob para matanggal mo yung mga screw na nandito. Tapos meron din siyang mga screw sa ilalim. Ayan. Meron din siyang mga screw dito sa kabila. Parehas lang naman yan, magkabilaan. Pero kailangan yung hood bubuksan natin. Ayan, so natanggal ko na yung mga screw dito sa gilid. Hindi ko na naipakita kasi medyo madilim eh. Di kita. Tapos para matanggal natin yung buong bumper, meron pa siyang apat na dalawang screw, tapos dalawang clip. So number 8 lang. Tanggalin lang natin yung number 8 na screw. Sobrang init kasi. Init ng panahon, nakakahingal. Ayan, tapos ito kabilaan lang siya. Tapos dalawang clip din. Ayan, ganyan yung sa kabilis tanggalin. Ganon din naman yung dun sa sa may gulong. Ayan. Hindi naman yung magagasgas. So ito na yung mga natanggal. Kaso bukod doon ay meron pa siya dito sa ilalim, 4. So kung makikita nyo siya, ayan, nandyan yun. So hindi ko na may ipapakita sa video kung paano siya tanggalin. Pero yung mga tinanggal ko, yun nga yung 4 na nasa ibabaw. Tapos yung dito sa ilalim, 3 lock sa 2, 3, tapos isang screw. Yung lahat lang laman yun nandito sa gilid. Tapos meron pa siya dito sa ilalim dito. Meron pa siya dito isang lock naman. Susungkitin lang naman para matanggal. So yun, yung gulong kailangan paandarin yung makina kasi kailangan kapag dito kayo magtatanggal, kailangan yung gulong itatabingin nyo doon, papaling nyo sa kabila para makapag-screw kayo dito. So ganun din sa kabila, kailangan igilid nyo rin. So ikakat ko muna yung video kasi hindi ko may papakita sa inyo yung pagtanggal ko sa ilalim kasi walang kukuha ng picture ng video eh. Tsaka to, medyo masikip. Bali kakapain ko lang siya. Ayan, so ito, bali tutuklapin nyo lang to. Pupersahin nyo lang konti. Medyo matigas nga lang to. Yan. Mamaya, di kasi masyadong kita sa camera pero mamaya ipakita ko sa inyo yung kung paano yung posisyon ng lock nya. Yan. Medyo may katigasan lang. Kailangan talaga persahin nyo siya.
Kaya lang naman siya nahihirapan doon kasi kung napansin nakaunat na kasi to, anong nangyari, nakagano na yung lock niya. So kailangan unti-unti siyang matanggal. Yan. So iniingatan ko lang siya na wag mabasag. At ngayon lalagyan ko siya ng ganyan para hindi magasgas kasi habang naggagalaw ako dun sa kabila mamaya gagalaw yan dito. So ngayon dito naman tayo sa kabila. Ganun din, pepersahin mo rin konti. Ayan. So ang mahirap ulit yung dito kasi pag nabuka mo na yan, yung lock niya parang nauunat ganon. Okay, so lalagyan ko ulit siya ng ipit na basahan para iwas gasgas. So dito ang medyo mahirap kasi na curve, nauunat siya eh. Ayun, tanggal na siya. Ayan, bali ito yung dahilan bakit medyo matigas. Tsaka ito yung lock niya. Kung napansin niyo yan, yung itong square na butas na yan, yan. Nakatusok yan doon sa loob. Ayan o. Ito. Diyan siya nakatusok. Ganyan. So, ang tendency niya, para madali nyo siyang tanggalin, iaangat nyo konti tapos sabay hatak, ganon. Angat, hatak, ganon yung pagtanggal niya. Pero matigas talaga siya. Ayan o, lahat ng nakikita nyo na butas na yan, meron yan sa loob na ganito. Doon yan nakatusok. Ayan o, ito. Itong butas na to, nakapasok yan dyan. Ito, sa loob to nito. Kaya hindi mo siya mahahatak basta. Ang gagawin mo, pag inangat mo tong gilid, kailangan iaangat mo konti, ganyan. Angat, tapos hatak, palayo. So, ganun siya. Tapos, ayan, tanggal na yan. Paling gagawin ko na lang, bubuhatin mo na lang yung buong bumper. So ayun, para matanggal ito, aangat mo lang to. May natira pa akong isa. Natira pang isang lock. Tapos saya, nanti mau dikat ya. So kung maglilinis kayo ng aircon, ito rin. Dito nyo rin sa lilinisin. Ito yung aircon. Kung maglilinis nyo lang ako, hindi talaga sa
Sometimes all you need is a little bit of confidence. Sometimes just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Nobody's buying my lies, but that's no surprise. It's just me in my own skin. Ngayon, ito na yung likod nung ating bumper. Bali, kailangan matanggal ko muna yung luma, yung plastic, para maikabit natin yung fog light assembly. So ito, tingin ko matigas tanggalin kasi hindi man lang siya gumagalaw, oh. Ay, nabasag nga. Okay, medyo matigas na. So tanggalin mo yung lock, tapos kailangan itutulak mo. Kaya itong gamit ko. Yan. Sobrang tigas. Kaya kung mabasag, ito yung gagawa. Basta huwag mabasag yung frame. Okay. Ayun. So, eto na. Ngayon, ang tanong nyo, kailangan linisin. Ay, hindi ko siya mahuhugasan. Wala akong tubig, kaya ang gagawin ko ay pupunasan ko lang. Pero actually, nasa loob yan eh. Saka ilang araw lang, madumi na naman yan eh. Aray ko, sakit. Okay, so ito ang ilalagay na natin dito. So kagaya kanina, ilulusot mo lang siya. Silang ito eh. Matalap siya. Yes. Sinuhay dahil. Tabi niya. Kailangan matalap siya. Bago mo siya nakalagay. Nagkas. Tatanggalin ko muna ito. Tapos, ito na yung ilaw. Bali, install ko na siya diretso. Ayan. Pero, papalitan ko na rin siya ng LED. Kasi yung original niya ay halogen lang. So, install muna natin. Install ko muna siya. Ayan, bagong bago. Yung tornilyo niya, dalawa lang. Dito, lock na lang yan. So, may nakaabang na sa loob. Okay. So, kailangan sakto. So yung harap mamaya ko na ipapakita kasi medyo mahirap eh. Okay. So yung tornilyo dito, kahit tamang higpit lang, huwag niya masyadong higpitan kasi baka ma-loose thread pa eh.
Kasi meron naman na siyang lock. Ito. Hindi yan bibigay. So, since papalitan ko yung ilaw, tatanggalin ko siya at ito ay kakabit ko yung knob sight na H11. Ano lang to? 36 watts. Yan. So, ito na yung magiging connector. Mamaya, itatali ko na lang yan. So, ayun. Tapos na yung kabila. So, kung ano yung ginawa nyo dito, hindi ko nabibidyoan yung kabila para mabilis ko na siya may kabit. Kung ano yung ginawa nyo dito, yun din naman yung gagawin yun sa kabila. Tapos, medyo mahirap mamaya yung paglatag ng wire kasi meron pa siyang wire na papunta dun sa loob. Here in the crowd, I am so out of place. My heart on my sleeve and a smile on my face. Wishing for style for the cool kids to see. I'm just a misfit dreaming of what I could be. Oh, I wish that I was cool like them. But here I am, just me in my own skin. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Dripped on my shoes, yeah, that's how it goes. Lapping it off, but my face really shows. Scroll through my phone, but there's nothing to see. There's no DMs or likes for someone like me. Oh, I wish that I was cool like them. But here I am, just me in my own skin. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Nobody's buying my lies, but that's no surprise. It's just me in my own skin. Sometimes, all you need is a little bit of confidence. So pinutol ko siya kasi yun yung itutusok ko doon papunta sa loob. Ito yon. So ito naman, hindi ko na siya itatap dito sa battery diretso, yung switch. Itatap ko siya doon sa fuse kasi hahanapin ko yung park light. Kapag umiilaw yung park light, saka lang siya pwedeng buksan. Kasi may mga, ang gagawin ko kasi dito, ayaw ko nung nakadirekta sa battery kasi may mga cases na kunyari nagmamadali ka tapos naka-off yung naka-on yung fog light mo. Ang mangyayari, malilimutan mong i-off yon. So ang gagawin ko kasi, ikakabit ko siya dun sa main fuse. Hanapin ko yung park light doon, kung saan yung ilaw ng park light. So kapag pinatay mo yung park light at pinatay mo na yung susi, 100% naka-off na yung fog light mo. So yun yung gusto kong gawin dito, kaya pinutol ko siya. Tapos para din yung butas maliit lang, kasi pag ito kasi yung ilulusot mo dyan, mas malaki yung bubutasan mo eh. So ngayon, ang hahanapin ko ay yung dito sa park light. Meron din kasi siyang fog light dito. Ayan. Bale, ayan yung fog light niya. Pero, ang gusto ko kasi itong fog light na ito, kasama yung likod umiilaw. So ang gagawin ko,
Di ba ganyan yung normal? Kapag umilaw yung park light niya, ayan. Kapag umilaw yung park light, iilaw din yung plate number light. Ito. Yung plate number light na yan. Yan, yung plate light na yan, gusto kong makuha yan. Ayun, kasama na rin dito. Kapag park light kasi pati yung unahan, di ba? So, yun yung hahanapin ko ngayon sa switch. Ayan. So, medyo madilim kasi dito siya. Ito mga ka-basic. So, bali dito sa fuse, hahanapin ko ngayon kung alin yung ilaw ng park light. Ayan. So, pag pinihit mo kasi to, ang mangyayari, iilaw yung ito, yung tail light saka yung ilaw ng plate number. So, dapat makuha ko yung fuse nito. So, napakasikip kasi dito sa lugar ko. Ngayon, close ko muna. Tapos, nakita ko na siya sa manual. Ito yung fuse na yon. So, ngayon tatanggalin ko siya. Ayan, tinanggal ko na. Tapos, i-on ko siya ulit. Ayan. So, titingnan natin. Wala na siyang ilaw. So, ibig sabihin, nakuha ko na yung tamang fuse. Wala na ring ilaw yung plate number. Ayan. So, pasensya na sa video at medyo masikip dito sa parking ko kasi. So, ngayon, nakuha ko na yung fuse. Doon ko siya itatap ngayon. Hanapin ko na lang kung ano yung source niya. Dito ba o dito? So, ito yung tester. Para makuha natin yung source niya, lagay natin dito. Ibig sabihin, hindi ito yung source. Pag dito, ibig sabihin, yung source ng 12 volts ay dito sa baba. Ayan. Okay, so nakita na natin kung saan yung source. Doon ako maglalagay ng fuse. So, ngayon, ito yung ilalagay kong fuse. Ayan. Ang source dapat nandito. So, ganito ang lagay ko sa kanya mamaya. Ganyan. Pag ganyan siya. Kasi dito dapat manggagaling yung source. Sa baba na to. Okay. Para dadaan yung... Kasi pag ganito yung lagay natin, mali yun. Madodoble yung load ng fuse na to. Dapat ganito. Dito yung source dapat. Ayan. So, yun yung tamang paglagay ng ganitong additional na fuse. So, bale ito. Ang mangyayari, lahat ng additional fuse natin, ganyan. So, ito may mga additional kasi akong nilagay dito sa sasakyan. May GPS, kaya ganyan siya. So, ganito ang magiging itsura. Ang source kasi ng kuryente niya, yung 12 volts niya nasa baba. So, yun yung dapat napapunta doon sa dulo nitong mga additional natin na ganitong fuse. Para dadaan siya sa sarili niyang fuse din. Kasi magiging dalawa fuse niyan dito eh. Ayan. So, ito na yung sa magiging fog light. Ito. Siya yung sa... Ang switch niya ay yung dito sa... Ayan. Yung kapag ano ka... Ayan. Park light. So, kapag naka-off yung park light mo, hindi ilaw yung fog light. So, bali ito. Yung galing dito sa fuse box na wire, ito na yung kadugtong niya, papunta siya sa positive nung
switch. Ito yung pinaka switch. Papunta sa positive. Tapos yung negative naman niya, hahanapan ko na lang siya ng parang ganito. Pero hindi dito. Hahanapan ko ng ganyan kasi doon ko ikakabit naman yung negative. Tapos yung white na wire, yung common, yun yung papunta doon sa relay. Yun yung tumawid dito. Ayan. Yun yung tumawid dito sa sasakyan papunta doon sa labas. Yung common wire, yung puti. Ayan, yung red, positive, na galing dito sa fuse. So pinutol ko na lang yung wire niya kasi sobrang haba. Bali, nagtira lang ako ng maiksi na sakto dito sa ano yung magagaling sa fuse. Ayan, medyo madilim nga lang. Tapos ayan na yung negative. So puputulin ko rin yung negative. Tapos ayun na, gagana na yung switch natin. Mamaya itatap ko na siya dun sa labas kapag natapos na ako dito. Ayan, bali itatap ko na siya. Ito yung ground at ito yung positive. So ang gagawin ko, ilalagay ko muna yung positive. Buti kasya. Pwede rin dito. Okay, so ngayon dito ko muna siya ikakabit kasi nagmamadali na ako. Bali, lahat ng ground, pwede mo siyang ilagay kahit saan basta connected dun sa body. Kapag may nakita kayo na screw na kahit anong tornilyo na nakadikit sa body, pwede nyong ilagay dun yung ground. Ganon din yung nasa loob na switch. Basta yung itim na wire, yun yung ground. Ididikit nyo lagi siya doon sa body ng sasakyan. Kasi yun yung pinaka-negative nung buong nung battery. Na iba. So itong ground kasi wala naman siyang problema kahit saan mo ikabit. As long as connected siya sa pinaka-body ng sasakyan, sa chassis. Or dito, pwede rin sa ground. So ngayon, okay na. Iti-test ko na lang. So, ito yung switch at park light. Ngayon, iti-test natin to. Dapat pag nag-green, ilaw yung fog light. Yan. So, naka-green siya. Ayan, naka-green. Ibig sabihin, dapat umiilaw yung fog light. So, check natin. Ayan. Umiilaw nga siya. Bali, actually, ito yung pinalitan ko kanina na LED. Ayan na yung ilaw niya. Ayan yung color niya, yellow. So, ang problema lang sa kanya kung paano siya i-adjust kasi nasa ilalim yung adjustan niya. Medyo mahirap. Di kagaya ng ibang fog light, mayroong adjustan sa taas o kaya sa gilid. Kaso ito, ang adjustan ng fog light ng Reyna, nasa ilalim. Kailangan tanggalin mo yung engine cover para maikot mo siya.
So ayan. So ibig sabihin, kahit hindi umaandar yung makina, iilaw pa rin naman siya, pero kailangan nakailaw yung park light mo. Pag patay yung park light, hindi mo rin mabubuksan yung fog light. So may konting vibration siya dahil may fan. May fan kasi yan sa loob. Kapag bumili ka ng original nito, wala siyang fan. Nagkaroon lang siya ng fan kasi bumili ako ng knob sight na LED para palitan. So, ito na po yung actual. Ganyan po kaliwanag yung ating fog light. 36 watts, bali 72 watts yung dalawa. 36 yung bawat isa. So, satisfied naman. Sobrang liwanag niya. Kahit na hindi ka na mag-headlight, talagang maliwanag yung fog light. Kaya kitang-kita mo na yung kalsada, lalo na pag maulan. So ayun mga ka-basics, maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka man sa video na to, sana po ay pa-subscribe na lang at pa-like para sa mga susunod pa pong video.